Mayroong speech si Sara kahapon doon sa dahig. Sabi ni Sara, nagsabwatan si Marcos na adik. Adik daw si Marcos eh. Saka yung ICC. Come again, sir? You're lying! Mga kabunyog, habang tumatagal, lalong lumalabo, lalong lumalabo ang posibilidad na makalaya si Duterte. Ewan ko kung ganun din ang napapansin nyo. Ako, ganun yung nagiging observation ko eh. Kaya kahit nga siguro si Duterte na mismo yan tingin ko resigned na si Duterte. Ibig sabihin, tanggap niya. Bagay, sinabi naman ni Duterte, tanggap niya na raw yung kanyang destiny. Unang-una kasi ganito. Unang-una, pagdating sa bigat ng kaso, mabigat talaga. Mabigat din yung mga ebidensya, yung testigo. Imagine niyo nung isang araw, pang 12 na, pang 12 ng bats. Bats hindi pang 12 piraso o item ng ebidensya, pang 12 bats. Kumbaga, bats by bats yung pag-submit ng mga ebidensya ng prosecution sa ICC. Naka-12 bats na. Yung 12 na bats, yung pang 12 na bats, 1,253 items. Ang dami. Mga testigo, naka-ready na. Nandun na yata si Matubato, nandun na si Las Cañas. Kaya, ang prosecution, ready na sa mga ebidensya at testigo. Itong defense, wala. Kung ano-ano na lang ginagawa. Kung ano-anong motion, panay naman denied. Ang pinakahuling development, kung nasundan nyo itong issue na to, di ba nag-request si Kaufman ng interim release ni Duterte? June 12 niya final yon. Ang title ng request niya, urgent request. Pag sinabi mong urgent request, kagya. Ibig sabihin, nag-i-expect ka na aksyonan ka agad. Hindi simpleng request for interim release. Hindi simpleng request for interim release. Ang title nung sinubmit ni Kaufman ay urgent request. Pagkatapos ngayon, ang latest, hinihiling ni Kaufman, wag na munang desisyonan. Bakit wag na munang desisyonan? Kasi kulang daw ng information. Ano yung kulang na information? Una, dati pinagmamalaki nila mayroong bansa. Maraming bansa daw ang nag-o-offer na mag-host kay Duterte. Basta't aprubahan lang ng ICC ang interim release, maraming bansang willing na kumupko. Lumilitaw ngayon, wala eh. Wala. As in wala. Kaya ano na ito? Hanggang sa si Sara Duterte naghihinanakit na. Sabi ni Sara Duterte sa speech niya, bakit mayroon pang provision tungkol sa interim release sa Rome Statute? Hindi naman pala ibibigay. Di ba? At ito naman kasi ang mali dito sa mga DDS, kasama na sila Sara. Humihiling ka sa ICC, nakikiusap ka na, pwede ba, pagbigyan nyo naman, interim release. Habang nakikiusap ka na pagbigyan yung pakiusap mo, ang mga sinasabi nila sa ICC ay napakasama. Tulad kahapon, nagrally sila doon sa dahig. Ang sabi ni Sara Duterte, kayo sa ICC, bitiwan nyo na kasi ang kaso na yan ng aking ama. Hayaan nyo na kami na magdesisyon sa aming bansa. Huwag na kayong makialam. Imagine niyo yan. Imagine niyo yan ganyan. Nakikiusap ka sa ICC na pagbigyan ng kahilingan nyo, tapos binabatikos nyo. Hindi mo maintindihan yun. Tama si Joan Biernes. Nakikiusap tapos mayabang. Kaya parang ang nangyayari sa kampo ng Duterte, si Sara, sila Pulong, sila Harry Roque, pati yung mga supporters, inconsistent eh. Inconsistent. Bakit inconsistent? Makikiusap ka sa ICC. Pag sinabi mong makikiusap ka, huwag mong sisiraan, huwag mong titirahin, nakikiusap ka na nga eh. Nakikiusap. Diba? Nag-speech si Sara kahapon kasi may rally sa dahig. Coordinated yun sa buong mundo daw yun at sa buong Pilipinas. Ang sabi ni Sara, kayo sa ICC, bitiwan nyo na ang kaso ng aking ama. Hayaan nyo na kami na magdesisyon sa kanyang kaso. Dina-download ko sana yon ngayon kasi binalita sa TV5 yun. Kaya lang, hindi pwedeng i-download. Ewan ko kung bakit hindi pwede. Yun ang sinabi. Yun ang sinabi ni Sara. O paano ka ngayon pagbibigyan ng ICC? Diba nakikiusap sila? Request nga eh. Request for interim release. Nakikiusap ka nga ng interim release. Nakiusap yun eh, request. Ano bang Tagalog ng request? Diba? Ano bang Tagalog ng request? O di hiling, nakiusap. Hinihiling namin, pinapakiusap namin. Pag nakikiusap ka, wag kang nakikiusap ka tapos babatikusin mo. Ito pa sila Marcoleta. Mag-a-apply ka na palayain si Duterte. Tapos sasabihin mo, kinidnap si Duterte. Diba? Illegal yung ginawa kay Duterte. Kinidnap siya.
Ang termino pa naman nila Amy Marcos doon, extraordinary rendition. Paano mo naman makukumbinsi ang ICC niyan? Tatawagin mo na yung ginawa ng ICC pangingidnap. Marami pa silang sinasabi na ang ICC daw at saka si Marcos ay magsabwat. Ganon din ang sabi ni Sara. Mayroong speech si Sara kahapon doon sa Dahig. Sabi ni Sara, nagsabwatan si Marcos na adik. Adik daw si Marcos eh. Saka yung ICC. Mayroon daw collusion, sabwatan. Ha? Imagine niyo yan. Makikiusap. Tapos, sasabihin mo na nagsasabwatan. Ganon din ang sinabi ni Kaufman. Sabi ni Kaufman, kung tunay na prosecutor dito ay yung nandun sa palasyo sa Maynila, hindi itong prosecutor sa Dahig ang totoong prosecutor. Ginagamit lang itong prosecutor dito ng nandun sa Malacan sa Manila daw. Oh, imagine niyo yan. Yan ang problema. Yan ang problema. Ha? Matagal kasi nilang binastos ang ICC. Si Duterte, binastos siya ng todo. Kaya nga, yun ang mga sinabing rason ng prosecution. Bakit hindi dapat bigyan si Duterte ng interim release? Bakit? Paano ka naman bibigyan ng interim release? Ang gusto mong, ang lagi mong sinasabi, ang bukang bibig ng mga supporters mo, at ang bukang bibig ng mga mga tao mo, kinidnap ka, ha? Extraordinary rendition. Eh pagka gano'n na kinidnap ka, ibig sabihin pag pinalaya ka, hindi ka na babalik. Diba? Yun ang sabi ng prosecution, ha? Bakit naman pagbibigyan yung interim release, samantalang ang sinasabi daw ng kampo ni Duterte, kinidnap ito, extraordinary rendition. Kapag kinidnap ka at nabigyan ka ng pagkakataon na makalaya, hindi ka na babalik. Oh. Diba? Oh, yan yung yan yung problema nila dito. Yan yung problema. Kaya habang tumatagal, lalong wala ng tsansang makalaya pa si Duterte. Sa tingin ko si Duterte, si Digong mismo si Digong mismo resigned na. Ang ibig kong sabihin ng resigned na yung tanggap niya na kung ano man mangyari sa kanya. Tanggap niya na yun. Alam niya, mahirap makalaya. Ha? Ito namang mga supporters ni Duterte ng mga senador, sila Cayetano, sila Padilla, sila Bongo, tapos itong si Marcoleta. Si Marcoleta, sabi ni Marcoleta, basta ako, 2 kambal na resolutions ang ipafile ko sa Lunes. Ang una, gusto kong ideklara ng Senado na illegal ang ginawa kay Duterte. Pangalawa, gusto kong pabalikin na si Duterte dito. Wow! Ito namang si Marcoleta, kung makapagsalita, akala mo hawak niya ang buong Pilipinas at ang mundo, Napanood niyo ba yun? Alam niyo, itong si Marcoleta, ganyan na yan noon. Noon pa, hindi pa yan senador. Ay ngayong senador na, lalo nang naging ganyan. Oh, kita nyo? Sabi niya doon sa programa nilang Saganang Mamamayan, doon sa Net25. Ako, 2 resolutions ang inisponsoran ko. Gusto ko, pangdibatehan ito sa Senado. Ang unang resolution ko na ideklarang illegal yung ginawa sa dating presidente. Ang pangalawa na resolution ko, pauwiin dito si Duterte. Bakit? Illegal ang ginawa sa kanya. Hindi nga siya dapat i-house arrest. Kaya sabi niya, hindi siya sang-ayon dun sa mga house arrest. Kasi kahit sabihin mo pa daw na sa bahay na lang nakakulong, hindi na dun sa loob ng ICC, nakakulong pa rin yan. Sabi ni Marcoleta. O sige nga, gawin nyo nga yung lahat ng magagawa nyo. Kaya nyo bang palayain si Duterte sa ganyang mga style nyo? Oh, hindi pa rin kasi kayo natututo. Hindi pa rin kayo natututo. Yan ang problema sa mga DDS. Akala nila, sa lahat ng panahon, sila ang naghahari. Hindi eh. Ang buhay ay weather lang. Sabi ni Erap. Di ba? Mabuti pa nga si Atty. Martin Delgra, yung abogado ni Duterte. At least honest, ha? Anong sabi ni Atty. Martin Delgra? Narinig ko yan. Napanood ko yung interview kay Atty. Martin Delgra. Sabi ni Atty. Martin Delgra, hindi namin expected ito. Hindi namin inaasahan na talagang ang ICC ay gagalaw, ang Interpol ay gagalaw, at ang gobyerno ng Pilipinas ay magko-cooperate. Hindi namin ini-expect ito. At hindi namin inaasahan na ganito kabilis. Imagine niyo kasi pag landing galing sa Hong Kong, doon sa Hong Kong, mayabang pa si Duterte, tinanong din si Duterte doon. Anong gagawin niyo po kung lumabas na ang arrest warrant sa Duterte? Sabi ni Duterte, wala. Sasampalin ko yung ICC. Pagbaba nila doon sa airport, nakaabang na si Torre. Kasama na ni Torre yung Interpol. O, nabigla sila ngayon. Nabigla sila. Binabluff nila si Torre. Kung ano-anong sinasabi ni Mijaldia, kung anong sinasabi ni Martin Delgra, pati si Duterte. Oh, pero hindi nagpatinag si Torre. Sir, ano na po? Ang haba na po natin, 10 hours na, 12 hours na tayo.
Kailangan na po namin kayong dalhin. Sabi, saan mo ako dadalhin? Mamaya na lang po ninyo malalaman. Pero alam na nila, sa ICC dadalhin. Sa ICC dadalhin. Yan yung yan yung totoo. Kaya lang, dapat sana, yung nangyari kay Duterte, na humble down sila. Di ba? Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Dapat sana, yung nangyari kay Duterte, na humble down sila. May nakita ba kayong humility? May nakita ba kayong at least si Duterte, bago naglanding yung aeroplano, may short message si Duterte. May short message si Digong, napanood nyo yun. Sabi niya, ano yun palanding na doon sa dahig noon, sa dahig. Palanding na. Sabi ni Duterte, to my countrymen, ilang oras na lang, ay ilang minuto na lang, maglalanding na kami. Ito na ang nangyari na ito. Ako, wala akong pinagsisisihan dito. Sinabi ko naman sa mga military, pulis na sumunod sa akin, sa mga pinagagawa ko, ako ang mananagot. Kaya ito na ngayon, pinapanagutan ko, wala akong pinagsisisihan dito. Alam ko, magiging mahabang laban ito, sabi ni Duterte pero kung ito ang aking destiny, tanggap ko na ito. Di ba? Di ba? Yun yung sinabi ni Duterte. At least si Duterte, si Digong, mayroong pagtanggap na wala na. Wala na. Palanding na kami. Alam niya siguro na pag nakapasok na siya sa ICC, wala nang interview, wala nang picture, wala na. Wala na. Wala ka nang usap-usapan na lang tungkol kay Duterte. Hindi na siya maririnig na nagmumura, wala na yon. Ni video or voice call, wala. Wala. Makikita lang natin uli si Duterte sa September 23. Makikita lang natin uli siya. September 23.